balikan ko lang po yung isang senador po na nag-advise po bago po mag-withdraw. And may we know po kung sino po yung senador na yon and ano o paano po yung naging approach niya po sa inyo. Tanungin nyo na lang po sila kung sino kaya sa kanila. Basta't ngayon pa lang at alam naman niya kung sino siya, paulit-ulit kong sasabihin. Sinabi ko na rin naman po nung kami nag-usap, na-appreciate ko po siya. At iniimbita ko talaga siyang basahin din yung substitute bill. Malay po natin, ibalik niya yung kanyang pirma. Okay. Teka, si Agatha, tama ba? Okay, Agatha from Billionario. Yes po. Hello po, Agatha Hello. Gregorio po from Billionaire News Channel. I just wanted to ask, nakausap niyo po ba si Education Secretary Angara tungkol dun sa original bill and now this substitute bill? Did you get his thoughts on this po? Hindi ko pa siya nakakausap personally mula nung sumabog itong bagyo ng mga fake news. Pero nasusubaybayan ko po ang kanyang mga pananalita sa media bilang din isa sa mga pumirma sa committee report. At na-appreciate ko po yung kanyang mga inputs bilang kalihim ngayon ng Department of Education na sinabi niya nung binasa niya yung muli yung Senate Bill 1979 na kanyang pinirmahan noon ay wala nga yung mga kasinungalingang kinakalat laban dito. Sinabi nga niya na, of course, bilang alter ego ni Presidente, pinakinggan niya ang concerns ni Presidente at na-appreciate ko yung sinabi niyang patuloy na ang ipatutupad ng Department of Education na comprehensive sexuality education ay magiging sang-ayon sa konstitusyon, hindi magpapapasok ng anumang hindi karapat-dapat sa ating mga estudyante at iti-take into consideration syempre ng department yung sentiments ni Presidente. Dahil at na-appreciate ko po ang lahat ng iyon dahil nga po si Secretary Angara ay co-author, hindi lamang po siya pumirma ng committee report, siya po ay co-author nung simula ng Senate Bill 1979 at yung kanyang resolution na inihain noon na nagpapahayag ng concern no sa namuong national and social emergency ng teenage pregnancy, yung resolusyong niyang iyon ay sinubstitute paloob sa committee report. So yung spirit ng resolution at pag-co-author ni Secretary Angara ay nakapaloob pa rin sa substitute bill ngayon. And follow-up question lang po. Yes. So they're implementing CSE now po based on DO 31, yung DepEd order nga po. Nabasa Yes. niyo na po ba to and did you apply any of the things that you think may be improved sa substitute bill po? Nabasa din po namin yung department order sa paghahanda nung substitute bill at yung diwa po noon ay reflected nga sa mismong proseso namin ng pagbubuo at pag-file ng substitute bill na binibigyan namin ng higit na leeway o flexibility yung implementors sa pangunguna ng Department of Education pati sa patuloy na pagtukoy, pagdagdag man o pagbawas o likha ng mga subjects kung saan idadaloy ng DepEd yung comprehensive sexuality education bilang tulong sa ating mga estudyante na umiwas sa teenage pregnancy. And dagdag po dyan, yes, Senate Bill 1979 ay nagbi-build on lamang dun sa pagpapalawak nga ng coverage. Ito importante po. Dahil yung comprehensive sexuality education natin sa kasalukuyan sa DepEd para sa mga estudyante, pero ang Senate Bill 1979, pinapalawak po yung kinakailangang coverage sa mga out-of-school youth at sa ating mga magulang nila at ng ating mga kabataan at sa mga guro ng ating mga estudyante. Okay, Raymond. You mentioned na dito sa substitute bill, tinanggap niyo yung mga amendment ni SP para lang, kasi isa siya mga umayaw nung una. Pero ano yung kanyang commitment considering na yun, nabanggit nga ni Maki kanina na barely 2 weeks na lang yung natitirang sesyon, yung chances of winning dito sa bill na ito, considering na tinanggap nyo naman yung
gusto niyang mangyari, may commitment ba for the passage of the bill? In fairness kay SP, hindi naman siya kumontra sa Senate Bill 1979. Sinabi lamang niya na dumadaan ito sa legislative process at hinihintay niyang malaman kung yung kanyang mga proposed amendments ay ipinasok nga sa Senate bill. At yun po ay klarong nakareflect sa substitute bill. So, ako po'y umaasa na bagamat, oo, tulad ng napag-uusapan natin, maiksi at umiiksi ang panahon ng buhay ng 19th Congress ng Senado. Pero, gaya nga ng sinabi ko, nasa political will naman namin yun. Nitong nakaraang mga araw lamang, nakita nyo naman kung paano nagpursigit talaga kami sa parami ng paraming bilang ng mga bills. Nagpapagabi po kami para talakayin ang mga ito at iusa dito sa legislative process. So wala pong nagpipigil hanggang sa susunod na linggo at pati doon sa susunod na sesyon pagkatapos ng eleksyon na i-exercise namin yung political will bilang mga magulang din, bilang mga partners sa edukasyon ng aming mga guro alang-alang sa ating mga adolescents. And speaking of political will, edi sino pa po ang pinaka nag-exercise ng political will at leadership dito sa Senado? Walang iba kundi kay SP. So katulad nung lubos na appreciation ko sa pagbibigay niya ng espasyo sa pagtatalakay nitong mga isyung bumalot sa Senate Bill 1979, yung appreciation ko na nagpasok siya ng mga amendments sa naging substitute bill, umaasa ako sa kanyang liderato na patuloy buksan ang espasyo para sa legislative process, no? Normal na legislative process sa Senate Bill 1979 na sana, bagamat na normal na legislative process, wag po namin kalimutan, tinatrabaho namin ito sa gitna ng isang krisis, sa gitna ng isang emergency. So, a bit more urgency, sense of urgency please, mula sa mga kasama sa Senado. Before, meron pa? Same pa? O before daw other matters, si Nympha muna, same pa. Ma'am, tama ho ba na tinanggal din dito sa substitute bill yung tungkol sa LGBTQ? Kasi ma'am, isa yung sa concern na wala namang kinalaman yung pagtuturo sa mga bata tungkol sa LGBTQ sa adolescent pregnancy. Actually, originally, nandyan yung mga references sa LGBTQIA+ sa Senate Bill 1979 dahil pati yung mga LGBTQIA+ na kabataan ay apektado ng adolescent pregnancy. Pero sa isang maagang pagtugon sa mga concerns na inihain ay wala na doon ang references sa substitute bill at tanggap po ito ng aming mga advocates at partners sa pagsulong ng Senate Bill 1979. Okay. Kasi mag-other topic na tayo. Ma'am, do you believe na itong issue na ito ay magiging campaign or election issue? Oh, well, kung gawing election issue ito ng ating mga kabataang Filipino at estudyante, kung gawing election issue ito ng mga magulang, kung gawing election issue to ng ating mga guro, at kung gawing election issue ng iba't iba pang mga sectoral organizations at pati faith-based organizations na naniniwalang responsibilidad natin bigyan ng comprehensive at makataong edukasyon ang ating mga anak at ating mga estudyante tungkol sa lahat ng aspetong kinakailangan nila para maging maalam at gumawa ng informed at responsible decisions sa sarili nilang mga katawan at buhay at pag-unlad bilang mga tao at mamamayan. That would be very welcome. Okay. Ma'am, other issue, bilang naging member ng BICAM panel sa 2025 budget, although hindi kayo nag-sign dun sa BICAM report. Hindi po ako pumirma sa BICAM. Pero meron hong mga nag-iingay, may kumu-question, may mga nagsasabi na dapat daw pa walang visa dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget. Do you think di nga dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget? Well, as far as I could see and experience, sa aking personal knowledge bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at ahensya, bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee, bilang nag-signify
at talagang hindi pumirma sa BICAM version dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa ating konstitusyon, dahil binawasan ang budget para sa 4Ps, at bilang kasama ng minority leader kong si Senator Coco Pimentel, bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 2025 dahil din sa mga isyung